7 dokumento na kakailanganin ninyo para matransfer ang mga titulo na namana ninyo. Number 1, extrajudicial settlement. Guys, ang extrajudicial settlement ay kinukuha natin sa abogado. Pinapagawa po natin dito sa kanila at ipinapanotary. Dito po ilalagay ang mga pangalan ng mga tagapagmana at pangalan din ng nagpamana. Ilalagay din dito ang detalye ng mga properties at yung distribution nito sa mga tagapagmana. Number 2, affidavit of publication. Guys, pwede nyo itong kunin sa mga publication company katulad ng newspaper company. Dadalhin nyo lang po doon yung extrajudicial settlement na pinagawa nyo sa abogado. Number 3, certificate of title. Ito na po yung mga original na titulo ng mga properties. Pwede pong original certificate of title, transfer certificate of title, or pwede rin condominium certificate of title. Number 4, tax declaration. Meron po tayong dalawang tax declaration. Yung tax declaration ng lote at yung tax declaration ng building or ng bahay. Guys, kapag wala pong building or bahay, kakailanganin niyo po ng certificate of no improvement. Kukunin niyo po ang mga tax declaration na ito sa assessor's office. Number 5, certificate of non-delinquency. Ang certificate of non-delinquency po ay nagpapatunay na walang utang pagdating sa real property tax ang property na minana ninyo. Kukunin niyo po ito sa city treasurer's office or sa municipal treasurer's office. Number 6, transfer tax clearance. Kukunin niyo rin po ito sa treasurer's office. And number 7, certificate authorizing registration or yung tinatawag natin na CAR. Guys, kukunin po natin ito sa BIR. Para makuha po natin sa BIR ang Certificate Authorizing Registration, meron po mga additional requirements maliban doon sa mga nauna nating nabanggit. Number 1, death certificate. Number 2, tax identification number. Number 3, valid IDs ng mga tagapagmana at ng nagpamana. Number 4, birth certificate or marriage certificate ng nagpamana at ng magmamana. Guys, ang mga requirements po na yan applicable para sa mga real property. Kapag meron pong personal property na kailangan din nating hati-hatiin, kakailanganin po natin ng bond certificate galing sa isang insurance company na accredited ng Registry of Deeds. Guys, lahat po ng requirements na to ay applicable kapag walang last will testament ang nagpamana, kapag marami at nagkakasundo yung mga tagapagmana, at kapag walang utang yung nagpamana. Guys, sa susunod po nating video, i-discuss ko po sa inyo yung mga kailangan nyo bayaran sa pag-transfer ng titulo ng taong namatay na. This is Roman John Yoso, the CEO and President of Reals Corporation. Bye-bye!